Ngayong panahon ng pandemya, kung may trabaho ka, pasalamat ka, swerte ka. Ngayong panahon ng pandemya, kung may pera ka, pasalamat ka, maswerte ka. Pero, sapat na ba sa atin yung may trabaho ka at may pera? Hanggang ganun na lang ba ang ating buhay? Yung nagtatrabaho ka, tapos sasweldohan ka, nagpapagod ka, tapos meron kang gagastusin. Is that all that we have to do in our life? Yun lang ba ang kahulugan ng ating buhay? Does that constitute a happy life? And the question is that a blessed life? Pag ba mayroon kang trabaho, pag ba mayroon kang pera, masasabi mo na pinagpala ka na? Can we say that having work and money is a blessed life already? I think no. Higit pa po dyan ang buhay na masaya, higit pa po dyan ang buhay na pinagpala. How can we say that what we are doing is good for us? Paano natin masasabi yung ating trabaho ay nakakapagpabanal sa atin? Because I think that should be a priority in our life. That our work should sanctify us. Yung ating ginagawa, dapat pinapabuti tayo. Aanuhin mo yung meron kang trabaho at pera kung hindi ka napapabuti. Hindi po ba? Yes, salamat sa Diyos. Meron kang trabaho, meron kang pera, merong pagsustento sa iyong pangangailangan. Pero paano naman yung iyong kaluluwa? Your body may be nourished, but the question is, how about your soul? Paano natin masasabi na yung ginagawa natin ay mabuti at nakakapagpabanal sa atin? Balikan po natin ang mabuting balita, itong kwento. Dahil meron siyang dalawang tinuturo sa atin na dapat tignan din natin kung ano ang nangyayari sa ating buhay. The first one, you can say that your work is good when through your work you become more generous. Tignan niyo po yun. Does my work help me to become more generous? Sa pamamagitan ba ng aking pagtatrabaho, ako ba ay nagiging mas mabuti at mapagbigay sa iba? Kasi kung sa pamamagitan ng iyong trabaho, hindi ka nagiging mabuti at mapagbigay, that is not a good kind of work. When it is a way for you to become selfish. Hindi magandang trabaho yan kung ikaw ay tinutulak para maging makasarili. Tingnan niyo po ang ating Panginoon. Sa pamamagitan ng kanyang misyon, sa kanyang ginagawa, naging napakabuti niya mapagbigay sa mga tao. Nagtuturo siya, he accommodates the sick, tinutulungan niya yung mga taong may karamdaman, pinapagaling niya, at minumulat niya yung mga tao sa katotohanan. Through his work, he is becoming generous. And that is an indicator that what he is doing is good. Aanuhin mo yung mayroong kang trabaho, pero hindi ka naman tumutulong sa bahay. Kahit na hindi mo responsibilidad na tulungan mo yung iyong magulang, para saan pa yung iyong sweldo? Para saan pa iyong pera? Kung iniipon mo ito at hindi ka nagbibigay, hindi ka tumutulong sa bahay, kahit magbigay lang ng konti para pambayad ng kuryente, nakikita mo na nga ang iyong nanay at ang iyong tatay pagod na, minsan nababaon na sa utang, pero wala man sa iyo na maisip na kahit konti lang mag-ambag ka sa kanila. Pag ganyan ang ginagawa ng iyong trabaho sa iyo, hindi maganda ang iyong trabaho. O kung ayaw mong turuan ang iba dahil natetreten ka, natatakot ka na baka maging mas magaling sila kesa sa iyo, at tinatago mo yung iyong kaalaman, karanasan at expertise, hindi maganda ang iyong trabaho. Alam mo, mabuti ang iyong trabaho kung nakakatulong ka
kung naisheshare mo ang iyong sarili, kung naibabahagi mo ang iyong sarili sa iba, sa mga katrabaho mo o kaya sa iyong pamilya. Tanong mo yon sa iyong sarili. Ano ang epekto ng iyong trabaho sa iyo? Does it make you generous or does it make you more selfish? Pangalawa, tanong din po natin sa ating sarili, kung sa pamamagitan ng ating ginagawa at trabaho, lalo tayong nai-stress at napapagod. Hindi maganda ang isang trabaho kung pagkatapos mong magtrabaho ng 6 days, ay nangangailangan ka ng 12 days ng pagpapahinga. That is not a good job when you are stressed and exhausted all the time. Kung ikaw ay nagtrabaho ng 8 hours, pero nangangailangan ka ng pahinga na 24 hours, mabuti po bang trabaho yon? Hindi. Ano ang maganda at mabuting trabaho? Yun yung kahit na maghapon ka nagtrabaho, magpahinga ka lang ng konti, malakas ka na ulit at pwede kang magbalik dun sa iyong iginagawa. Hindi ba ganyan po yung ating narinig din sa Ebanghelyo? Na ang ating Panginoon, pagod na pagod, buong araw, nagtuturo siya, nagpapagaling siya ng mga may sakit. Minsan nga, hindi na siya makakain. Konting tulog lang, nagising na naman na madaling araw para magdasal. Look at that. The Lord just needs a little rest so that He can continue once again His work and His mission. Anong ibig sabihin nun? Mabuti yung kanyang ginagawa dahil sa pamamagitan ng kanyang ginagawa, pinapalakas din siya. Kahit na nagpapagod siya, napupuno siya ng lakas dahil masaya siya doon sa kanyang ginagawa. He is refreshed with what he is doing because he is fulfilled with what he is doing. Diyan niyo po makikita yung pagkakaiba ng trabaho sa bukasyon, sa trabaho sa misyon. Yung trabaho, pagkatapos mong ginawa, nag-i-expect ka na bayaran ka. Yung bukasyon, yung misyon, pagkatapos mong magpagod, kahit hindi ka bayaran, okay lang sa iyo, masaya ka. Kasi yung bayad nandun sa iyong ginawa. Masaya ka na meron kang naipakitang mabuti, maganda. Tignan natin yung ating karanasan. May trabaho ka nga, meron ka nga ginagawa, meron kang pera, pero ginagawa kang masama. Ginagawa kang makasarili, stress na stress ka, pagod na pagod ka. Pag ganyan yung ating nararanasan, anong ibig sabihin? Kailangan siguro magbago din tayo ng trabaho. Ibahin din natin yung ating ginagawa. Pero kung hindi natin mabago yung ating ginagawa, maganda siguro din baguhin mo yung iyong ugali. Baguhin mo yung iyong pag-iisip. Either change job or change your attitude. Because what the Lord is inviting us is, yes, work, but may your work sanctify you. Magtrabaho kayo, kumita kayo, pero huwag nyo namang kalimutan, sana sa pamamagitan ng iyong pagpapagod, nagiging mas mabuti ang inyong ugali at nagiging mas banal ang inyong kaluluwa.